hindi madali ang mag-invest. Alam niyo po, sa karanasan ko lang doon sa Davao City, dahil napakahalaga po ng investments, 'di ba? Sa isang lugar. Sa karanasan ko po, doon meron kaming Davao City Investment Promotion Center. Pumupunta po kami sa ibang lugar, iniimbita namin yung mga dayuhan. Pumunta kayo sa Davao City, lagay ninyo yung pera ninyo doon. Okay naman, pumupunta sila, dinadala namin, iniikot namin, anong hinahanap ninyo, lupa, anong hinahanap ninyo, building, dala namin sila. Pero nagtataka kami, siguro sa 10 nadala namin, paikot ng mga dayuhan na investors, 10 din ang hindi nag-i-invest sa Davao City. Alam nyo bakit? Tinatanong namin sila. Kasi syempre, di ba, kailangan namin sila tanungin para malaman namin kung ano yung problema. Bakit ayaw ninyo ilagay ang pera ninyo dito sa amin? Unang-una, ease of doing business. Corruption, yung sabi ni Senator Amy kanina. Hindi daw nila alam ilang permit ba? Dahil may permit sa national government, may permit sa local government, may permit sa barangay, at lahat yun bibigyan. Under the table, over the table, side table. Totoo yun. Kasi hindi na streamline. Pangalawa, nirereklamo nila, mahal ang kuryente. Sabi nila, papatayin yung negosyo namin sa sobrang mahal ng kuryente ninyo. At hindi nyo pa kaya mag-supply ng pangangailangan namin sa manufacturing. Kasi pag kami na ang kumuha ng kuryente ninyo, yung buong syudad ninyo wala ng kuryente. Ganun kalaki yung demand namin sa kuryente na hindi ninyo kayang ibigay. Pangatlo, connectivity. Yung internet po daw natin ay minsan nandyan at minsan wala. Hindi daw po pwede magnegosyo ngayon nang walang redundancy ang connectivity. Ibig sabihin, meron siyang connectivity ngayon at pag ito nawala, dapat dire-diretso meron kaagad backup na wala po sa atin at hindi nakikita ng mga dayuhan. Yun po yung tatlo, paulit-ulit yan. Kahit saan kayo pumunta. Ease of doing business, kuryente, saka connectivity. Yan ang dapat natin tutukan para magawa natin yung sinasabi na pumasok ang mga investment, pumasok ang mga dayuhan, at meron ng trabaho para sa mga Pilipino doon sa ating bayan. Ito mga kababayan, nagsalita po si Vice President Sara Duterte, no, sa kanyang experience mga kababayan doon sa Davao City bilang siya pa yung naging mayor at meron pala silang mga foreign investors mga kababayan na kinuha or inimbita galing sa ibang bansa at dinala doon sa Davao City at kanila pong inikot doon at para sana mag-invite nga no, mga kababayan ng mga investors doon sa Davao City para po mas lalong maunlad at maraming negosyo doon, mas maraming negosyo, maraming trabaho ang mapasukan ng mga kababayan natin doon sa Davao. Pero ito pala ang nangyari mga kababayan no, nung kausap ni BP Sara yung mga banyagang investor sana ay nagtanong si BP Sara bakit hindi po nila or bakit hindi sila nag-invest doon sa Davao City in particular no nung mayor pa siya dahil yun pala yung tatlong dahilan mga kababayan no. Merong three reason bakit nag-back out itong mga foreign investors doon sa Davao City no para sana mag-invest. Una daw ang dahilan nila ay itong ease of doing business mga kababayan at talagang mahirap din talagang kumuha ng mga business permit mga kababayan no at ang dami pong pagdaanan or daming pupuntahan pa, daming pagkukuhaan or marami kang pupuntahan para mag-file ng business permit. Merong national,
meron pang sa local government at sa barangay nga, sabi ni VP Sara Duterte. So itong national agencies na concerned dyan, yung DTI, yung BIR, at kung corporation naman ay yung Securities and Exchange Commission sa SEC. Ayan, so magkaiba po kasi yung mga pangmaliitan lang na business, yung mga sole proprietorship. Ayan, kukuha ka lang permit sa DTI lang at saka BIR, no? At pag dito naman sa lokal nga, mga kababayan sa munisipyo or sa City Hall, kukuha ng mayor's permit, tapos magkuha ka pa ng sa Bureau of Fire, mag-inspection sila doon, sa sanitation, ayan, mga ganun, depende sa kung anong klaseng business yung i-open mo. Ayan, so nandun naman lahat yan sa munisipyo, naka-list down na yan mga kababayan, yung mga inspection yung nandoon, no, kailangan mong i-comply, ayan, bago kanila issuehan ng mga business permit mga kabayan. At yun nga po yung sinabi ni VP Sara, meron pang mga over the table, mga under the table, side the table na babayaran, no, itong corruption nga, sabi ni Senator Amy Marcos, yung prone sa corruption. Although nung panahon ni PRRD mga kabayan ay meron po siyang sinabi, no, pabilisan or pinabilisan na po itong mga ganito, no, yung ease of doing business, at pinabilis niya yung mga pag-file ng mga permits. At pangalawang rason mga kababayan or dahilan, no, ng pag-back out ng mga foreigner na mag-invest or foreign investors ay itong presyo ng kuryente dito mga kababayan sa ating bansa na napakamahal, no, at tayo sa Pilipinas ang pinakamahal dito po sa Southeast Asia kung hindi ako nagkakamali. At marami na pong nagsabi dyan, hindi lang po si Congressman or now Senator Rodante Marcoleta ang nag-push talagang maging maayos, no, at maging mura yung kuryente, presyo ng kuryente ng bansang Pilipinas. Hindi lang yung mga residente na nagko-consume ng or nagbabayad ng kuryente ang umaaray, pati na rin itong mga investors, mga business people, dahil sobrang mahal nga mga kababayan ng singil ng kuryente dito sa Pilipinas, no. At hindi pa po stable mga kababayan, no, mahal na pero hindi po stable. Hindi siya sapat na mag-supply talaga ng kuryente. Kaya yun yung balak mag-put up ng pangmalakasan at pangmalakihang negosyo mga kabayan, like mga manufacturing, ay tinitingnan nila talaga yung kuryente kung sasapat ba at hindi magkulang mga kabayan, kasi isang araw na walang kuryente ay napakalaking lugi na rin po yun sa kanila mga kabayan, no? Or kahit isang oras mga kabayan, malaking na po yun, malaking kalugian sa kanila talaga itong hindi stable na source ng kuryente or itong pag-supply ng kuryente, at napakamahal pa ang singil compare doon sa ibang mga bansa. Kaya prefer nila doon na lang sa ibang bansa mga kababayan, no, mag tayo ng negosyo nila imbes na dito sa Pilipinas, dahil nga po dito sa ating kuryente na napakamahal. At sabi nga po ni Congressman or Senator Marcoleta noon, yung ipiralo pala dapat noon na ginawa yan ay intended para bumaba yung presyo ng kuryente, pero kabaliktaran ang nangyari, imbes na mapamura yung presyo ng kuryente ay mahal na or mas lalo pang mahal mga kababayan, dahil hindi daw binabantayan ng mga ating mga mambabatas. Kaya itong si Senator Marcoleta, yun po yung kanyang isa sa mga priority, no, yung presyo ng kuryente mga kababayan. At yun po yung sinabi niya noong campaign period. At tingnan natin mga kababayan si Senator Marcoleta kung anong gawin niya dito pag upo niya sa June 30 mga kababayan, sila bagong mga senador ngayong 20th Congress. At pangatlong bagay mga kababayan, no, na sinabi ni VP Sara, itong connectivity. Mahalaga daw mga kababayan na meron kang stable na internet connection na sources talaga, hindi lang isa kundi meron pang backup. Ayan, so sinabi ni VP Sara na sa panahon, lalo sa panahon ngayon mga kababayan na digital na po tayo, no, lahat or halos lahat ng negosyo ay nandito na sa internet talaga. Kaya pag mawalan ka ng kuryente, mawalan ka ng internet,
ayun, malaking kalugian po yan sa mga negosyante, mga kababayan. At yun po yung sinabi ni VP Sara, kailangan merong backup, no? Pag mawalan ka ng internet ngayon, kailangan meron kang pangalawang option, no, na backup para tuloy-tuloy pa rin yung operasyon ng negosyo ng mga investors or mga negosyante dito sa ating bansa, para mas lalong umunlad sila at marami pang negosyo, no, na maipatayo dito sa, hindi lang sa Davao City kundi sa Pilipinas na rin, at maraming trabaho ang maibibigay, mga kababayan. At yun po yung experience ni Vice President Sara Duterte, no, dito sa kanyang pagka-mayor noon sa Davao City, na pumunta siya sa ibang bansa para mag-invite nga ng mga investors para mag-invest doon sa kanyang city sa Davao City, at para makapag-generate nga po ng maraming trabaho, no, doon sa mga taga doon sa Davao City. At same naman din yan, mga kababayan, sa presidente, no. Sa mga unang araw ng pag-upo ng bagong presidente ay yan yung ginagawa nila. Pupunta sila sa ibang bansa para mag-invite ng mga foreign investors, no, dadalhin dito sa Pilipinas. Yun po yung ginawa ni President Bongbong Marcos nung mga unang araw na pumunta siya. At iwan ko lang kung anong update doon sa kanyang mga foreign trips, mga kababayan, no, na nag-encourage or nag-invite ng mga foreign investors para mag-invest dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Wala po akong update, mga kababayan, no? Kasi yung mga balita noon parang pledge lang ata yun, or mga pledges, at hindi ko po alam kung ano na pong nangyari doon, no, sa kanyang mga ini-encourage ng mga investors na mag-invest dito sa bansang Pilipinas. At ano pong opinion nyo, mga kababayan, dito po sa mga statement ni VP Sara Duterte, no, dito po sa kanyang sinabing mga foreign investors, mga kababayan, no? Ayan, so please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.